Magandang araw mga kababayan, ito ang Balitang Huli, ang inyong pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng mga balita at impormasyon. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang isang mainit na paksa nang mag-testify ang dating Pangulong Duterte sa Senado. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Kaya naman, ating aalamin kung magkano ang kinikita ng ating Pangulo at kung ano ang mga benepisyo na kanyang matatanggap pagkatapos ng kanyang termino. Magkano ba ang sahod ng Pangulo ng Pilipinas? Ayon sa Salary Standardization Law, ang Pangulo ng Pilipinas ay tumatanggap ng Salary Grade 33. Sa kasalukuyan, ito ay katumbas ng humigit kumulang 400,000 piso kada buwan. Mahalagang tandaan na ang sahod na ito ay maaaring magbago depende sa mga pagbabago sa Salary Standardization Law. Ano naman ang mga benepisyo na matatanggap ng isang Pangulo pagkatapos ng kanyang termino? Ang mga dating Pangulo ng Pilipinas ay tumatanggap ng ilang mga benepisyo, kabilang ang pensyon, seguridad, staff at ospitalisasyon. Ang mga dating Pangulo ay tumatanggap ng isang pensyon na katumbas 8,000 piso kada buwan o 40,000 piso kada taon ayon sa Republic Act No. 5059. Sila ay binibigyan ng seguridad mula sa Presidential Security Group o PSG. Sila ay may karapatan sa isang maliit na staff na tutulong sa kanilang mga pangangailangan. Sila ay may access sa libreng ospitalisasyon at medical care. Ang mga benepisyong ito ay nakasaad sa Republic Act No. 9994, na kilala rin bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Mahalagang tandaan na ang mga benepisyong ito ay ibinibigay bilang pagkilala sa serbisyo ng isang dating Pangulo sa ating bansa. Gayunpaman, mahalaga rin na ang mga benepisyong ito ay makatarungan at hindi magiging pabigat sa ating mga kababayan. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa sahod at benepisyo ng Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito ang Balitang Huli, ang inyong pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng mga balita at impormasyon. Hanggang sa muli, mga kababayan.